Padabo na inihagis ni Tricia ang susingang kanyang mamahaling sasakyan sa masang salamin. Gumawa ito nga isang matinis na tuno na tila nahahatid ng lami sa buong silid, ngunit wala siyang pakialam. Ang init ng kanyang ulo ay sapat na para tunawin ang anumang lami sa paligid. Nasaan na siya? Tanong niya sa isa sa mga kasambahay. Ang boses niya ay hindi natatago en iritasyon. Papunta na raw po, Ma'am Tricia, sagot ng katulong, bahagyang nakayuko. Papunta pa lang. 5 minuto na akong naghihintay. 5 minuto. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa loob ng mansyon. Alam ba niya kung gaano kahalaga ang 5 minuto sa buhay ko? Sakto namang pumasok sa malaking pinto si Elmo, ang driving Camilla. Suot nito ang karaniwan niyang uniforme, isang simpleng puting polo shirt at itim na pantalon. Simple, malinis at sa paningin ni Tricia, walang kwenta. May kaunting pawis sa nito, halatang nakmadali. Hindi na niya ito pinagsalita pa. Dinampot niya ang susi mula sa mesa at walang pasabing ibinato ito sa direksyon ni Elmo. Mabilis naman itong nasalo ni lalaki. Gamit ang isang kamay. Hindi man lang nabago ang ekspresyon sa mukha nito. Tumatango lang ito na parang sanay ng paksabihan. Sa susunod na mahuhuli ka kahit isang segundo lang, siguraduhin mong huling araw mo na yon sa pamamasada sa akin. Naintindihan mo? Mariin niyang sabi. Opo, ma'am. Pasensya na po, mahinang sagot ni Elmo, ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Lalo siyang nainis. Ang gusto niya ay makakita ng reaksyon takot, pagkataranta, kahit ano. Ngunit ang kahinahunan ni Elmo ay parang isang pada na hindi niya kayang sirain. Para itong isang insulto sa kanyang kapangyarihan. Wala kang silbi. Alis na. Tumalikot si Tricia at hindi na nilingon pa ang lalaki. Dumiretso siya sa kanyang engrandeng silid para mahanda. Ngayong gabi ay isang mahalagang hapunan. Isang hapunan na, ayon sa kanyang ama, si Don Alejandro, ay siyang magliligtas sa kanilang pamilya. Habang pinipili niya ang kanyang isuswot na damit mula sa napakaraming pagpipilian, naramdaman niya ang unti-unting pakirot sa kanyang sentido. Ang totoong dahilan ng init ng kanyang ulo ay hindi ang 5 minutong pakahuli ni Elmo, kundi ang presyon na dala ng gabing ito. Si Marco Villena. Ang pangalan ay tunok mayaman, tunok makapangyarihan. Siyang magiging kasama nila sa hapunan. Ang solusyon sa lahat ng kanilang problema. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant, naroon na si Marco. Tumayo ito para salubungin sila, isang perpektong Gino sa kanyang mamahaling suit. Makinis ang mukha, perpekto ang ngiti, at may kumpiyansa sa bawat galaw. Inalalayan siya nito sa pag-upo. Ang kamay ay bahagyang dumampi sa kanyang likod ng mas matagal kaysa sa nararapat. Tricia, you look stunning. As always, sabi ni Marco, ang nga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Thank you, Marco, pilit ang ngiting sagot niya. Ang buong hapunan ay isang pagpapanggap. Nag-usap ang kanyang ama at si Marco tungkol sa negosyo. Sa manumero, sa partnership na malinaw na isang pag-takeover. Si Don Alejandro ay tawa ng tawa sa mga hindi naman nakatawang biro ni Marco. Ngunit sa tuwing matatama ang kanilang mga mata, nakikita ni Tricia ang totoong nararamdaman ng kanyang ama, isang desperadong pakiusap. Gawin mo to para sa pamilya. Anak, iyon ang sinasabi ngang mata nito. Anything for my future queen, sabi ni Marco sa isang punto, nakatingin sa kanya habang itinaas nito ang kopita ng alak. Napilitan siyang ngumiti, ngunit sa lublob niya, naramdaman niya ang panlalamig. Ang tingin ni Marco ay hindi tingin ng pagmamahal. Ito ay tingin ng isang taong nakatingin sa isang premyo, isang tropeo na malapit na niyang makuha. Pag-uwi nila, dumiretso si Tricia sa kanyang kwarto. Humarap siya sa malaking salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabali ay nakasuot ng damit na nakakahalaga ng isang taon na sahot ng driver nila. Ang kanyang alahas ay kumikinang. Siya si Patricia Isabelle Santillan, ang prinsesang Villa Esmeralda. Hindi siya pwedeng bumagsak. Ito ang tama. Ito ang kailangan, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang pakasalan si Marco. Kailangan niyang iligtas ang pangalan ng kanilang pamilya.
ang kanilang pamumuhay. Kahit papakiramdam niya ay isa siyang poslanang manika na bibilhin ni Marco para idagdag sa kanyang koleksyon. Pinikit niya ang kanyang mata, pinatigas ang kanyang puso. Ito ang kanyang desisyon. Ilang oras ang lumipas, sa kalaliman ng gabi, nagising si Tricia. Hindi dahil sa isang panaginip, kundi dahil sa isang kakaibang amoy. Amoy suno na plastik. Kumunot ang kanyang noo. Bumangon siya at doon niya naramdaman ang hindi pangkaraniwang init sa loob ng silid. Isang manipis na uso ang gumagapang sa ilalim ng kanyang pinto. Biglang bumilis ang kabo ng kanyang dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinto at sinubukang buksan ito, ngunit ayaw bumukas. Nakalo. Hindi niya ito nilo. Parang may bumabara sa labas. Tulong. Siga niya. Ang boses ay nanginginig. Daddy. Tulong. Sinubukan niyang pihitin ulit ang doorknob, pero mas lalo lang itong uminit. Napaso ang kanyang kamay. Ang usok sa ilalim ng pinto ay kumakapal na. At nagsimula na siyang umubo. Ang amoy ng suno ay mas matapang na ngayon. Nakakasulaso. Sinipan niya ang pinto, pero hindi man lang ito nayanig. Napapalibutan ng pader na gawa sa pinakamahal na materyales, ang kanyang magandang silid ay naging isa ng bitak. Marco! Daddy! Tulungan ninyo ako! Patuloy niyang siga. Habang binabalot ng item na uso ang kanyang silid. Ang init ay impyerno. Naririnig niya ang nakakabinging tuno nga apoy sa labas, ang paglagitik ng kahoy na nasusuno. Napaupo siya sa sahig, humihikbi. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ito na ba ang katapusan? Dito, sa loob ng kanyang palasyo? Ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay mainit. Nang biglang, isang malakas na kalabo ang yumani sa pinto. Sinundan pa ang isa, at isa pa. Mas malakas, mas desperado. May sumisira sa pinto mula sa labas. Si Daddy? Si Marco? Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Sa huling, malakas na dago, bumigay ang pinto. Bumasa ito papasok kasama ng isang malagablap na apoy. Napatakip si Tricia ng kanyang mukha. Sa gitna ng apoy at uso, isang anino ng isang lalaki ang pumasok. Nakatayo ito laban sa nangangalit na apoy sa likuran. Ang figura nito ay tila gawa sa bakal. Hindi si Marco. Hindi ang kanyang ama. Ito si Elmo. Puno ng uling ang mukha nito at may bahid ng dugo sa kanyang braso. Ngunit ang mata nito, ang matang iniwasan niyang tignan kanina ay nakatitik sa kanya. Hindi ito mamata ng isang alipin. Ito ay magamata na matata at determinado, na niningas na may isang layunin, ang iligtas siya. Ang unang naparehistro sa kamalayan ni Tricia ay ang sakit. Isang mahapding kirot sa kanyang kanang kamay na tila may sariling tibo. Pagkatapos ay ang amoy isang matapang na halong antiseptiko at luma. Isang amoy na hindi pamilya sa kanya, malayo sa pabango ng kanyang nga mamahaling lotion at sabon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Ang unang nakita niya ay isang puting kisame na may mabita na parang sapot ng gagamba. Simple. Luma. Hindi ito ang kisame ng kanyang silid sa Villa Esmeralda. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding pagkahilo ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nasa isang silid siya na may dalawa pang kama, nakauwa may natutulog na pasyente. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay magaspang sa kanyang balat. Ang suot niya ay isang maluwag na damit na kulay mapusyaw na berde isang unipormeng ospital. Isang pampublikong ospital. Doon nagsimulang bumali ang lahat. Ang uso. Ang init. Ang nakakabinging paglagitik nga apoy. Ang pagsabo ng kanyang pinto. Ang mukha ni Elmo. Gizing na po pala kayo, ma'am. Isang nas na may pagod na ngiti ang lumapit sa kanya. Okay lang po ba ang pakiramdam ninyo? May masakit po ba buko sa kamay ninyo? Tumingin si Tricia sa kanyang kanang kamay. May makapal na benda itong nakabalot. Anong nangyari? Halos pabulong niyang tanong. Ang lalamunan niya ay tuyo at masakit. Naktamo po kayo ng second-degree burn,
paliwanag ng nurse habang inaayos ang kanyang dextrose. Pero huwag po kayong mag-alala, maliit lang naman po. Salamat sa driver ninyo at nilabas niya kayo kaagad. Nasa labas lang po ang pamilya ninyo. Pamilya. Ang salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mansyon. Ang lahat ng gamit niya. Ang kanyang buhay. Naging abo na ang lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, at isang butil ng luha ang pumata sa magaspang na kumot. Ang babaeng nakahiga sa kama ay hindi na si Patricia Isabela Santillan, ang emperatriz ng Villa Esmeralda. Siya ay isa na lang pasyente sa isang denumerong kama, na walang pakaari kundi ang suot na damit at ang sakit sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Marco Villena. Nakaplansang-plansa pa rin ang kanyang suite, at ang pabango niya ay tila isang dayuhan sa amoy ng buong silit. May dalawa siyang bodyguard na naiwan sa may pinto. Ang presensya niya ay agad na pumuno sa maliit na espasyo, tila sinasabing hindi siya kabilang doon. Tricia, my God. I was so worried, sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit may autoridad. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Ang kamay nito ay malamig. I've arranged everything. You don't have to worry about a thing. May kaunting ginhawang naramdaman si Tricia. Sa gitna ng kaguluhang ito, narito si Marco, ang kanyang angkla sa dati. May kaunting ginhawang naramdaman si Tricia. Sa gitna ng kaguluhang ito, narito si Marco, ang kanyang angkla sa dati niyang mundo. I'll transfer you to a private hospital. Of course. A suite. And I've already secured a luxury condominium unit for you and your father. You will not want for anything. Pagpapatuloy ni Marco. Ang bawat salita ay malinaw at plansado, parang isang business proposal. I will help your father rebuild. All you have to do is get well and say yes. Ang ginhawa ay dahan-dahang napalitan ng panlalami. Say yes. Ang kondisyon. Hindi ito tulong na walang hinihintay na kapalit. Ito ay isang transaksyon. Tinignan niya ang mukha ni Marco. Perpekto pa rin ang ngiti nito, ngunit wala itong init. Ang mamata nito ay hindi nakpapakita ng awa, kundi ng pag-ari. Salamat, Marco. Mahina niyang sagot. Iniwas ang kanyang tingin. Hindi nagtagal si Marco. Mayroon daw siyang importanteng meeting na kailangang puntahan. Bago umalis, hinalikan siya nito sa noo. Ang halik ay parang isang selyo, isang tata ng pag-ari. Nang makalis ito kasama ang nga bodyguard, tila nakahinga ng maluwa ang buong silit. Naiwan si Tricia sa katahimikan, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan, dala marahil ng pagkabigla. Niyakap niya ang sarili gamit ang kanyang isang kamay. Sa gitna ng kanyang paiisip, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Hindi siya lumingon. Iniisip na isa lamang itong nas. Ngunit maya-maya, isang kumot na luma ngunit malinis at mabango ang maingat na ipinatong sa kanyang nga balikat. Napatingin siya. Si Elmo. Nakatayo ito ron hindi nagsasalita. Pagkatapos kinuha nito ang isang maliit na styro cup mula sa isang supot na plastik sa sahi at ipinatong ito sa mesang katabi ng kanyang kama. Amoy pa lang, alam niyang mainit na lugaw iyon. Hindi ito nagsalita. Hindi ito humingi ni gram pasasalamat. Pagkatapos ilagay ang kumot at ang lugaw, tumalikod ito at naupo sa isang plastik na upuan sa pinakasulok ng silid, malayo sa kanya, tila isang anino na laging nakbabantay. Napatitik si Tricia sa likod nito. Walang sinabi si Elmo, pero ang ginawa nito ay mas malakas pa sa lahat ng magagandang salita ni Marco. Ang isa ay nagalo ng yaman kapalit ng kanyang kalayaan. Ang isa ay nagbigay ng kumot at lugaw ng walang hinihintay na kapalit. Isang kakaibang init ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib, isang init na hindi galing sa kumot. Kinalaunan, kailangan niyang gumamit ng banyo. Dahan-dahan siyang bumangon, hawa-hawa ang posteng kanyang dextrose. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa isang sulok, kausap si Marco sa telepono.
Ang boses ni Don Alejandro ay basag, walang bahid ng autoridad na dati nitong taglay. O Marco. Opo. Sunog lahat. Vala. Vala kaming nakuha. Huminto ito at huminga ng malalim. At samga sumunod na salita. Gumuho ang mundo ni Tricia. Wala na kaming lahat, Marco. Nasa mga kamay mo kami. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya ng mas masakit pa kaysa sa apoy. Hindi sila humihingi ng tulong. Sila ay sumusuko. Ibinenta na siya. Ang kasal ay hindi na isang pagpipilian, ito na ang bayad. Nangingini siyang bumalik sa kanyang kama. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Umupo siya, tulala. Ang masalitang ng kanyang ama ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Maya-maya pa, pumasok ang doktor para sa huling pagsusuri. Ma'am Tricia, magaling na ang lagay ninyo. Ang paso ninyo ay gagamutin na lang sa bahay. Puwede na kayong umuwi. Umuwi. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Saan siya uwi? Sa isang tsondo na pag-aari ni Marco, kung saan siya ay magiging isang magandang palamuti? Sa isang buhay na hindi na kanya? Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang ama ay wala roon, marahil ay kasama ni Marco para ayusin ang mga papeles. Naiwan siyang mag-isa sa desisyong hindi naman talaga sa kanya. Habang nakatitik siya sa kawalan, ang maluha ay nagbabadyang tumulo, isang pamilya na anino ang lumapit sa kanya. Tumayo si Elmo sa harap niya. Ang nga mata nito ay nakatingin sa sahig, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Ma'am Tricia. Nagsimula ito, ang boses ay nag-aalinlangan. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Kung papayak po kayo. May maliit na espasyo sa bahay namin. Nangingini ang mga kamay ni Elmo sa manibelang kanyang lumangunit maasahang diep. Hindi dahil sa kabasapa mamaneho sanay na siya rito kundi dahil sa pasaherong nakaupo sa tabi niya. Si Tricia Santillan. Nakatingin ito sa labas ng bintana, ang mamata ay blanko, ang postura ay naninigas na tila ba anumang sandali ay may isang maruming bagay na didikit sa kanya. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong ni Elmo sa sarili. Bawat pagliko ng palayo sa siyudad at palapit sa kanilang munting luban ay parang isang malaking pagkakamali. Ang nga pamilya na tanawin sa kanya ang magulong kalsada, ang nga nagtatawa ng bata, ang nga tindahang sari-sari ay alam niyang isang bangungot para sa babaeng katabi niya. Ang emperatrice, dinala niya sa mundo nga alipin. Nang huminto ang diep sa harap ng kanilang maliit at simpleng bahay na yari sa pinatakpi-takping kahoy at yero, hindi gumalaw si Tricia. Tila ba hindi nito matanggap na ito na ang kanilang destinasyon. Huminga ng malalim si Elmo. Dito po muna, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig nito. Bumaba siya at pinagbuksan ito ng pinto. Dahan-dahang bumaba si Tricia, ang bawat galaw ay maingat, na parabang ang lupang tinatapakan niya ay babasagin. Tinitigan nito ang bahay. Hindi ito naksalita, ngunit nakita ni Elmo sa mga mata nito ang lahat, gulat, pakadiri, at kaunting takot. Nasaktan siya para rito, at nasaktan siya para sa kanyang tahanan. Pasok po kayo, ma'am. Papasok nila, sumalubong sa kanila ang kanyang ina, si Aling Nelia, na nakangiti ng malapat kahit baka sa mukha nito ang karamdaman. Elmo, anak. At, ikaw na ba si Tricia? Iya, malambing ginabati ni Aling Ginelia. Hindi nito tinawag na Ma'am si Tricia. Tinawag niya itong iha, na parang matagal na nitong kakilala. Nakita ni Elmo ang pakabigla sa mukha ni Tricia. Tila ito natigilan. Oo po, halos pabulong na sagot nito. Ito na yata ang unang pagkakataon na narinig niyang mapakumbaba ang boses nito. Naku, huwag kang maalala dito. Ituring mo itong bahay mo, sabi ng kanyang ina, at hinawakan nito ang braso ni Tricia. Pasensya ka na sa aming munting dampa, halika mapahinga ka na muna. Elmo, dalhin mo na siya sa silid mo. Sa silid ko. Inihanda na ni Elmo ang kanyang maliit na kwarto. Inilabas niya ang kanyang magamit at inilipat sa sahi sa may sala, kung saan siya matutulo sa isang lumang sopa. Inilata niya ang pinakamalinis at pinakamabanggong kumot na mayroon sila.
Simpleng-simple ang silid, isang kama, isang maliit na mesa, at isang aparador. Wala itong aircon, bintana lang na may kurtinang bulaklakin. Ito ang kanyang buong mundo. At ngayon ibinibigay niya ito sa babaeng minsan ay tinawag siyang walang silbi. Pumasok si Tricia sa silid ng walang imik. Umupo ito sa gilid ng kama, ang likod ay tuwid na tuwid. Naiwan si Elmo sa may pintuan, hindi alam ang sasabihin. Kinabukasan, ang katahimikan ay binasa ng ugong ng isang mamahaling sasakyan. Huminto ito sa mismong tapat ng kanilang bahay. Agaw pansin sa buong luban. Bumaba si Marco Villena, suot ang damit na mas mahal pa yata sa kabuuan ng bahay nila. May dala itong maraming paper bags na may pangalan ng mamamahaling brand. Pumasok ito sa bahay na hindi man lang kumatok. Ang mamata nito ay agad na hinanap si Tricia. At nang makita ito, ngumiti ito ng matamis. Isang ngiting hindi umabot sa mamata. Tricia, darling, I told you I'd take care of you. What are you doing in a place like this? Sabi ni Marco, ang boses ay may bahid ng panunuya habang nilibot ng tingin ang kanilang munting sala. Tumingin ito kay Elmo. Is this the best you can offer her? Hindi umimik si Elmo. Pinakatitigan lang niya si Marco. Huwag mong pansinin, sabi ang isang boses sa kanyang isip. Hindi siya ang mahalaga. Ibinaba ni Marco ang mga paper bag sa panan ni Tricia. I brought you some things, clothes, toiletries, the essentials. You can't possibly survive here. Pero isang bagay ang napansin ni Elmo. Si Tricia, na dati siguradong matutuwa sa mga regalong ito, ay hindi man lang ngumiti. Tumingin lang ito sa mga paper bag na parang mga dayuhang bagay. Ang pagbisita ni Marco ay nagiwan ng tensyon sa hangin. Nang makaalis ito, tila gumaan ang pakiramdam sa bahay. Naghahapunan sila sinaing, pritong isda, at gulay nang biglang natabi ni Tricia ang kanyang baso ng tubig. Natapon ito sa sahig. Nakita ni Elmo ang agarang reaksyon nito. Nanlaki ang mamata ni Tricia, at naparong ito ng bahagya, na parang naghihintay ng sigaw o mura. Ang reaksyong iyon ay sumaksa sa puso ni Elmo. Gaano ba katindi ang presya sa mundo niya para matakot siya sa isang maliit na pagkakamali? Bago pa man makapagsalita si Aling Nelia, mabilis na kumuha ng basahan si Elmo. Lumuhod siya sa sahig at pinunasan ang natapong tubig. Hindi siya tumingin kay Tricia. Itinuon niya ang pansin sa paglilinis. Nang matapos, saka lang siya tumayo at tumingin dito. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Hindi ka nasaktan? Nakatitik lang si Tricia sa kanya. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. May pagtataka sa mata nito. Isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Tila ba hindi nito maintindihan kung bakit ang kapakanan nito ang inalala niya at hindi ang basang sahig. Tumango lang ito bilang sagot. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elmo ang isang siwang sapada na itinayo nito sa kanyang paligid. Kinagabihan, hindi makatulog si Elmo. Tinitiyak niyang tulo na ang kanyang ina at si Tricia bago siya dahan-dahang bumangon mula sa sopa. Kinuha niya ang kanyang pitaka, at mula sa isang tagong bulsa nito, inilabas niya ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato ang isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang Elmo, nakatayo sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa Villa Esmeralda. Ang ngiti sa mukha ng batang Elmo sa litrato ay matagal nang nawala. Habang tinititigan niya ang nga mukha sa larawan, ang kanyang nga kamao ay unti-unting humigpit, at ang kanyang panga ay naktiim. Ang kahinahunan sa kanyang mukha ay napalitan ng sakit at galit. Sino sila? Isang boses ang bumasa sa katahimikan. Napalingon si Elmo, ang puso niya ay tila lumunda sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Tricia sa may pintuan ng silid, gising. Mabilis niyang itinago ang litrato sa kanyang bulsa, ngunit huli na ang lahat. Nakita na nito. Ang bilis ng pagtago ni Elmo sa litrato ay kasing bilis ng pagkabok ng sarili niyang dibdib. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata nito, isang emosyong hindi pa niya kailanman nasilayan sa kalmadong driver. Ngunit sa isang iglap, nawala ito, at napalitan ng pamilya na padan ng kahinahunan. Sino sila?
Ulit ni Tricia, ang boses niya ay mas mahina na ngayon, tila natatakot sa maaring maging sagot. Umiling lang si Elmo, umiwas ng tingin. Wala yon, ma'am. Luma na yon. Elmo, papilit niya. Sa unang pagkakataon ay tinawa niya ito sa pangalan ng walang kasamang ma'am. Nakita ko ang mukha mo. Hindi yon wala lang. Huminga ng malalim si Elmo, ang ngabalikat nito ay tila binaksakan ng isang mabigat na pasanin. Pamilya ko po. Matagal na. Iyon lang ang sinabi nito, ngunit sa tatlong salitang iyon, narinig ni Tricia ang isang buong kwento ng kalungkutan. Hindi na siya natanong pa. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama ni Elmo, hindi ang abongang kanilang mansyon ang nasa isip niya, kundi ang sikretong itinatago ngang lalaking natutulog sa sala. Sino nga ba si Elmo de la Cruz? Kinabukasan, isang desisyon ang binuo ni Tricia. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang makita ang lugar na minsan niyang tinawa na tahanan. Elmo, ihatid mo ako sa Villa Esmeralda. Utos niya. Ngunit ang tono niya ay iba na. May halong pakiusap, hindi pagmamataas. Nagalangan si Elmo. Sigurado po kayo, ma'am? Baka lalo lang kayong masaktan. Sigurado ako, matatak niyang sabi. May mga bagay. May mga alaala na kailangan kong balikan. Ang biyahe pabalik ay isang paglalakbay sa nakaraan. Bawat pamilyar na kanto ay nagpapaalala sa kanya na buhay na navala. Nang sa wakas ay natanaw na nila ang gate ng Villa Esmeralda, napahawa siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Nakatayo pa rin ang gate na bakal, ngunit sa likod nito ay isang tanawin mula sa isang bangungot. Ang dating maringal na mansyon ay isa na lamang itim na kalansay. Ang nga haligi ay suno. Ang nga bintana ay basa na mga mata na nakatingin sa langit. At ang hardin na dati puno ng kulay ay nababalot na ngayon sa abo. Amoy abo at kawalan ang hangin. Bumaba si Tricia mula sa diep, ang mabinti niya ay nanginginig. Si Elmo ay sumunod sa kanya, hindi nagsasalita, ngunit ang presensya nito sa kanyang likuran ay isang tahimik na suporta. Naglaka siya sa dati nilang sala. Nakita niya ang natunaw na chandelier, ang sunod na balangkas ng grand piano ng kanyang ina. Napaluhod siya, at hinawakan ang isang piraso ng suno na kahoy na dati bahagi ng kanilang hapagkainan. Dito sila sabay-sabay na kumakain. Dito siya pinapagalitan ng kanyang ama. Dito sila tumatawa. Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanya, sinundan ng isa pa, hanggang sa umiiyak na siya ng walang tuno, ang nga luha ay humahalo sa alikabok sa kanyang nga kamay. Wala siyang marangyang buhay na iyakan, kundi ang mga alaalang tinupok nga apoy. Hindi siya ginalaw ni Elmo. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. At sa sandaling iyon, mas naramdaman niya ang pag-alaga nito kaysa sa lahat ng mamahaling regalo ni Marco. Nang tumahan siya, iniabot nito sa kanya ang isang panyo. Malinis. Tumadyo si Tricia. May hahanapin lang ako, sabi niya. At nasimula siyang mahalungka sa abo, nakbabaka sakaling may makitang kahit anong natira sa kanyang magamit. Habang abala si Tricia, ang nga mata ni Elmo ay hindi nakatuon sa manasunoh na gamit. Ang kanyang nga mata ay nakmamasid, sinusuri ang bawat sulok, ang bawat detalye. May kung anong hindi tama. Bakit ganon kabilis kumalat ang apoy? Bakit tila walang nailigtas? Naglakad siya papunta sa likod bahay, sa may hadin na bihirang puntahan. Doon, sa likod ng isang malaking paso na hindi gaanong naabot ng apoy, may nakita siyang isang bagay na metal na bahagyang nakabaon sa lupa. Kinuha niya ang isang piraso ng kahoy at maingat na hinukay ito. Isang lata ng gas. Suno ang halos buong katawan nito, ngunit ang tata ay bahagyang nababasa pa. Ngunit hindi ang tata ang nakakuha ng pansin niya. Binuksan niya ito. May kaunti pang laman sa loob. Inamoy niya ito. At dun, nanindi ang kanyang nga balahibo. Hindi ito ordinaryong gasolina. Mayroon itong kakaibang, matamis-tapis na amoy. Isang high-octane, imported na petrolyo na ginagamit para sa mga high-performance na sasakyan. Isang amoy na pamilya sa kanya,
Dahil ito ang eksaktong brand ng gasolina na ipinamamalaki ni Marco Villena para sa koleksyon nito ngang sports car. Ang isang piraso ngang palaisipan ay biglang pumasok sa tamang lugar. Ang pagbisita ni Marco, ang alok na kasal, ang suno. Naugnay ang lahat sa kanyang isipan, bumubuo ang isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito aksidente. Elmo. Ang sigaw ni Tricia ang napabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dali-dali niyang itinago ang lata sa ilalim ng nasuno na dahon at tumakbo pabalik sa kinaroroonan nito. Tinan mo, sabi ni Tricia, may hawak na isang maliit, suno na music box. Ito yung bigay sa akin ni Mommy. Ngunit bago pa man makasagot si Elmo, tumunog ang cellphone ni Tricia. Nakita ni Elmo ang pangalan sa screen. Marco. Sinagot ito ni Tricia. Hello? Narinig ni Elmo ang boses ni Marco mula sa kabilang linya, malakas at puno ang pag-ari. Darling, I have wonderful news. Para hindi ka na malungkot, I've decided to move up our engagement party. This weekend. Everything is arranged. Just say yes. Natigilan si Tricia. Ang mukha'y namutla. Tumingin siya kay Elmo. Ang mata ipuno ng pagkalito at pagod. Nakita ni Elmo ang bita na unti-unting sumasara sa paligid nito. Hindi na siya makapaghintay. Bago pa man makasagot si Tricia sa telepono, lumapit si Elmo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kamay ni Tricia, ang kamay na hindi pa niya kailanman nagawang hawakan nun. Ang kanyang hawa ay mahigpit at desperado. Tumingin siya diretso sa mata nito. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Huwag kang pumayak, mariin niyang sabi, ang boses ay punong bigat. Pakiusap. May kailangan kang malaman. Ang hawak ni Elmo sa kamay ni Tricia ay mahigpit, ngunit hindi masakit. Ito ay punong panggagamba at pakiusap. Ang salitang binitiwan nito, may kailangan kang malaman, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng abo. Mas malakas pa kaysa sa boses ni Marco sa telepono. Ano? Halos pabulong na tanong ni Tricia. Ibinaba ang cellphone na hindi pa rin pinapatay. Dinala siya ni Elmo sa isang sulok na hindi gaanong suno, malayo sa pandinig ng kung sinumang maring naroon. Ang mukha nito ay seryoso, nawala na ang dating alanganin. Yung suno. Simulan niya. Ang boses ay direkta. Hindi to aksidente. Ma'am Tricia. Sinadya to. Kumunot ang no ni Tricia. Anong ibig mong sabihin? Yung lata ang gas na nakita ko, paliwanag ni Elmo, hindi yon ordinaryong gasolina. Importe. Mamahalin. Yun yung klase ang gasolina na ginagamit sa mga sports car. Ang uring gasolina na ipinagmamalaki ni Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng piraso ngang palaisipan ay nagsimulang maugnay sa kanyang isipan, ang biglaang pagiging tagapagligtas ni Marco, ang pagpilit nito sa kasal, ang pagamin ng kanyang ama na sila'y nasa makamay na nito. Ngunit ang isipin na si Marco, ang perpektong Ginoo, ay kayang gumawa ng ganong karumal-dumal na bagay. Parang hindi niya matanggap. Hindi. Hindi maari, umiling si Tricia, kahit sa loob-loob niya. Isang malamig na takot ang nagsasabing totoo ang sinasabi ni Elmo. Bakit niya gagawin yon? Para makuha niya ang lahat. Sagot ni Elmo, ang mga mata ininingas sa galit. Para mawalan kayo ng lahat, at siya lang ang matatakbuhan ninyo. Para makuha ka niya. Natulala si Tricia. Ang tiwalang nagsisimula ng mabuo sa puso niya para kay Elmo ay nakikipaglaban sa katotohanang napakasalap tanggapin. Pero bago pa man siya makapaisip ng maayos, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Galing kay Marco. Nasa labas ako NG Subdivision. May ibibigay ako sa'yo. Mag-isa ka lang. Naramdaman ni Tricia ang panlalamig ng kanyang makamay. Kailangan ko siyang kausapin, sabi niya kay Elmo. Huwag, Tricia. Delikado, pakpigil ni Elmo, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa pangalan ng walang maam. Kailangan kong malaman ang totoo, mula mismo sa kanya. Sa isang maliit na coffee shop sa labas ng kanilang subdivision, naghihintay si Marco.
Kalmado itong umiinom ng kape, na para bang wala silang pinag-usapang buhay at kamatayan. I knew you'd come, sabi nito, energy miti. Marco, totoo ba? Diretsahan niyang tanong, ang boses ay nanginginig. Ikaw ba ang may gawa ng suno? Hindi nagbago ang ngiti sa mukha ni Marco. Kinuha nito ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang litrato. Isang litrato ni Aling Nelia, na nagwawalis sa harap ng kanilang bahay, kuha mula sa malayo. Sunod ay isa pang litrato, si Aling Nelia, na namimili sa palengke. At isa pa, si Elmo na nag-aayos ng kanyang jeep. Mga litratong kuha ng hindi nila nalalaman. Your driver is getting too curious, malamig na sabi ni Marco. He's a loyal dog, I'll give him that. But sometimes, loyal dogs need to be put on a leash. Or put down. Naniga si Tricia. Anong gusto mong palabasin? Simple lang ang gusto ko. Tricia, sabi ni Marco, ibinusa ang cellphone. Pakakasalan mo ako. Sa harap ng lahat, sasabihin mong mahal mo ako at masaya ka. Ititigil mo na ang pakikipausap sa driver mo. Isang maling galaw mo lang, isang maling salita, at hindi ako magdadalawang isip na saktan ang mataong mahalaga sa kanya. Baka nga siya pa ang may turong suspek sa pagsunong ng sarili ninyong bahay. Sino ang paniniwalaan ng mga pulis? Ang isang hama na driver, o si Marco Villena? Walang pagbabanta sa boses nito. Ito ay isang pahayag ng katotohanan. Isang sumpa. Doon niya nantindihan. Hindi na ito isang kasunduan. Ito ay isang sentensya. Nasa mga kamay niya ang buhay ng mabait na si Aling Nelia, at ang kalayaan ni Elmo. Bumalik siya sa luban na parang isang kaluluwang walang buhay. Nakita niya si Elmo na naghihintay sa labas ng bahay, ang mukha ay puno ng pag-alala. Ito na ang sandali. Kailangan niyang durugin ang puso nito para iligtas ito. Nilagpasan niya ito. Tricia, anong sabi niya? Tanong ni Elmo, sumusunod sa kanya. Huminto si Tricia at humarap dito. Ipinilit niyang maksuot ng isang maskara ang maskara ng dating si Tricia Santillan. Ang malami, mapakmataas, at walang pusong emperatris. Tama siya, Elmo, sabi niya, ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Pinili ko na. Papakasalan ko si Marco. Nakita niya ang sakit at pakalito sa mukha ni Elmo. Pero, paano yung masinabi ko? Sinabi mo? Tumawa si Tricia, isang tawang walang saya. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang driver. Si Marco, kaya niyang ibalik sa akin ang lahat. Ang buhay na nararapat sa akin. Ikaw? Anong may bibigay mo? Itong barong-barong? Itong buhay na mahirap? Bawat salita ay isang patalim na itinara niya hindi lang sa puso ni Elmo, kundi sa sarili niya. Patawarin mo ako, Elmo. Patawarin mo ako. Sigaw ngang kanyang isip. Alam kong may nararamdaman ka na para sa akin, sabi ni Elmo, ang boses ay basa na. Nakakamali ka, malamig niyang sagot, pinipigilan ang mga luha. Nagpapasalamat ako sa paglitas mo sa akin. Pero hanggang doon lang yon. Driver lang kita. At ako. Hindi ako nababagay sa lugar na to. Tumalikot siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Narinig niya itong tinawa ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya huminto. Pagliko niya sa kanto, kung saan hindi na siya nito makikita, doon bumaksa ang ngaluhang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pader at humagulgol ng walang tuno, ang puso niya'y durok na durok. Sa araw ng inanunsyo ang kanilang engagement, nakatayo si Tricia sa tabi ni Marco sa isang entablado, sa loob ng isang magarbong hotel ballroom. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida, napapalibutan ng mapekeng ngiti at mga flash ng kamera. Para siyang isang manika, maganda ngunit walang buhay. To my future wife, the love of my life, Tricia, sabi ni Marco sa mikropono, itinaas ang kanyang kopita. Nakpalakpakan ang ngataw. Habang nakangiti si Marco, inilibot ni Tricia ang kanyang paningin sa mga bisita. At doon, sa may pintuan, sa dilim, nakita niya siya. Si Elmo. Nakatayo ito roon,
Ngunit hindi ito ang Elmo na iniwan niyang wasa ang puso. Ang lungkot sa mata nito ay napalitan. Ang dating pagpapakumbaba ay wala na. Nakatiti ito hindi sa kanya, kundi kay Marco. At ang mga mata nito ay mayroon na ngayong isang matalim na ningning, isang tinging malamig, matatak, at puno ng determinasyon. Isang tingin na tila nagsasabing, hindi pa ito tapos. Ang bawat salitang binitiwan ni Tricia noong araw na iyon ay parang magabubo na tumusok sa puso ni Elmo. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ang mga mata niya. Habang sinasabi niya ang masasakit na salitang iyon, nakita ni Elmo sa kislap ng mata nito ang isang bagay na taliwas sa sinasabi ng kanyang bibig, takot. Hindi ito galit. Hindi ito pagmamataas. Takot. At doon niya naintindihan. Hindi siya isinumpa ni Tricia. Sinusubukan siya nitong protektahan. Ang nga salita nito ay hindi panukso, kundi isang pada na itinayo para itulak siya palayo sa kapahamakan. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang naalap na determination. Tinalikuran siya ni Tricia hindi dahil ayaw nito sa kanya, kundi dahil natatakot ito para sa kanya. At si Marco Villena ang may gawa ng takot na iyon. Tapos na ang pagiging mamo. Kung kailangan niyang bumalik sa impyernong tinalikuran niya para iligtas si Tricia, gagawin niya. Umalis si Elmo sa luban. Naglakbay siya papunta sa sentro ng pinansal ng lungsod, kung saan natatayugan ang magusali na parang madiyos na bakal at salamin. Huminto siya sa harap ng pinakamataas at pinakamakintap sa lahat. Sa itaas nito, nakaukit ang nga letrang kulay pila. D.A. Filacop. Huminga siya ng malalim. Ang hangin dito ay iba, amoy pera, kapangyarihan, at mga alaalang pilit niyang ibinaon sa limot. Pumasok siya sa lobby. Ang maguwardiya at empleyado ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, isang lalaking nakaswat ng simpleng t-shirt at maong, isang dayuhan sa kanilang mundo. Excuse me, sir. Bawal po ang hindi nakaschedule dito, sabi ngang isang guwardiya. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang isang numero na halos 10 taon na niyang hindi tinatawagan. Isang matigas na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Who is this? Itay. Nagsimula si Elmo, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. It's me. Elmo. Nakaroon ng isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang utos ang narinig niya, stay where you are. Ilang minuto lang, isang babaeng naka-uniformeng pang-ehekutibo ang nakmamadaling lumapit sa kanya. Young Master. Elmo. Tanong nito. Hindi makapaniwala. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob ng gusali. Ang nawawalang anak ng nag-iisang Don Ricardo de Villa ay bumalik. Dinala siya sa penthouse office, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila ni Aling Nelia. At doon, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, ay ang kanyang ama. Mas matanda na ito, mas maraming puti na ang buhok, ngunit ang mga mata ay kasing talim pa rin ng dati. Umuwi ka na, sabi ni Don Ricardo. Hindi to tanong. Kailangan ko ngang tulong ninyo, Itay, diretsahang sabi ni Elmo. Ikinuwento niya ang lahat, ang pamilya Santillan, ang sunok, si Tricia, at ang kanyang hinala kay Marco Villena. Villena. Ang pangalan ay lumabas sa bibig ng kanyang ama na parang isang sumpa. Ang Villena at de Villa ay matagal nang makaribal sa negosyo. Matagal na naming pinaghihinalaan ang mga maruruming galaw ng pamilyang yan. Pero wala kaming matibay na ebidensya. Mayroon akong kutob na hindi lang ito tungkol sa Santillan Hardware, sabi ni Elmo. May mas malaki siyang itinatago. Iyon lang ang kinailangan ng kanyang ama. Sa isang tawa lang, isang buong pangkat ng investigador at abogado ang kumilos. Sa loob ng 24 na oras, binuksan nila ang mga sikretong pilit itinatago ni Marco. Nahanap nila ang peking dokumento, ang bank account sa ibang bansa, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang dating tauhan ni Marco na handang maksalita kapalit ng proteksyon. Ang tauhan na ito ang may hawak ng isang audio recording. Isang recording ng utos ni Marco na bigyan ng leksyon ang mga Santillan sa pamamagitan ng isang suno na mukhang aksidente.
Hawak na nila ang baril na umusok pa. Sa gabi ng engagement party, habang si Marco Villena ay nasa entablado, nagpapakitang gilas, pumasok si Elmo sa ballroom. Ngunit hindi na siya ang hamak na driver. Nakasuot siya ang isang mamahaling itim na suit, na iniabot sa kanya ang kanyang ama. Ang kanyang buhok ay mayos na nakagupit. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ito si Elmo de Villa. Ang mamata niya ay nakatuon kay Tricia. Nakita niya ang pagiging manhit nito, ang peking ngiti. Nakita niya ang sakripisyo. Ngayon, oras na para tapusin ito. Habang papalapit si Marco para isuot ang singsing sa daliri ni Tricia, isang malakas na feedback mula sa speakers ang pumuno sa silid. Lahat ay napatingin sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang dating larawan ng masayang makasintahan ay napalitan. Ang boses ni Marco ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at hindi may kakaila, mula sa audio recording. Isang suno na mukhang aksidente. Siguraduhin niyong walang matitira. I want them desperate. I want them crawling to me. Nakaroon ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay napunta kay Marco, na ang mukha ay namutla na parang papel. At sa sandaling iyon, naglakad si Elmo papasok sa liwana, kasama ang dalawang unipormadong pulis at ang kanyang abogado. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya, nagbubulungan. Sino yan? Huminto siya sa harap ng entablado. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Marco, na ngayon ay puno ng gulat at galit. Tapos na ang laro mo, Marco, malamig na sabi ni Elmo. Sino ka? Sigaw ni Marco. Hindi sumagot si Elmo. Tumingin siya kay Tricia. Ang nga mata nito ay nanlalaki, puno ng pakalito. Nakikita nito ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking minahal niya, ngunit nakasuot ng damit at tindig ng isang taong hindi niya kilala. Ang mga pulis ay umakyat sa entablado at pinosasan si Marco Villena sa harap ng daan-daang bisita. Habang kinakalatkat ito palabas, ang tanging nasabi nito ay, "Hindi pa tayo tapos, De Villa. Hindi pa tayo tapos." Naiwan si Tricia sa entablado, nakatayo, nangginginig. Si Don Alejandro ay napaupo sa isang silya, hindi makapaniwala. Ang buong ballroom ay nasa ganap na kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang nakikita ni Tricia. Si Elmo. Ang kanyang driver. Ang kanyang tagapagligtas. Ang lalaking bigla na lang naging isang De Villa. Isang estranhero. Habang natatama ang kanilang mga mata sa gitna ng nakakagulong gataw, isang tanong ang namo sa isip ni Tricia, isang tanong na mas nakatakot pa kaysa sa apoy. Kung si Elmo de la Cruz ay isang kasinungalingan, may lugar pa ba para sa kanya sa katotohanan ni Elmo de Villa? Ang sumunod na araw ay isang malaking agos ng kaguluhan at pagbabago. Ang balita tungkol sa paaresto kay Marco Villena at ang pagbabalik ng nawawalang tagapamana ng De Villa ay laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Para kay Tricia, ang lahat ay parang isang panaginip na hindi niya alam kung paano gigisingan. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking nagpatuloy sa kanya, sa isang maliit na bahay. Ang lalaking minahal niya sa kabila ng estado nito sa buhay ay hindi pala totoo. O, mas tamang sabihin. Hindi pala iyon ang buong katotohanan. Hindi muna sila nausap. Hinayaan ni Elmo na humupa ang lahat. Sa tulong ng pamilya de Villa, ang pangalan ng santilan ay nalinis. Napatunayang biktima lamang sila sa mga plano ni Marco, ngunit ang kahihiyan at ang katotohanang muntik na niyang ipakanulo ang sariling anak ay mabigat na dinala ni Don Alejandro. Mas lalo itong tumanda at naging tahimik. Isang hapon habang nakaupo si Tricia sa balkonahe ng isang maliit na apartment na pansamantalang ibinigay sa kanilang De Villa, isang pamilya na itim na kotse ang huminto sa ibaba. Bumaba si Elmo. Hindi na ito nakasuta. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong ang Elmo na una niyang nakilala. Ngunit mayroon ng bagong kumpiyansa sa kanyang tindig. Pwede ba tayong makiusap? Tanong nito. Naglakad sila sa isang parke sa tabi ng dagat. Ang hangin ay sariwa. Malayo sa usok ng siyudad at sa abong ng kanilang nakaraan. Naupo sila sa isang bangko,
pinapanood ang paglubog ng araw. Bakit? Iyon lang ang tanging tanong na gustong masagot ni Tricia. Huminga ng malalim si Elmo. Galit siya ako sa mundo naming, Tricia. Ang mundo ang gipera at kapangyarihan. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan kung paano sila niloko ng isang kasosyo sa negosyo, kung paano halos malugi ang Davila ko. At kung paano iyon naging sanhingang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa atake sa puso. Pagkatapos nun, tinalikuran ko ang lahat, papapatuloy niya. Ang pangalan, ang pera. Gusto ko ang simpleng buhay. Isang buhay kung saan ang halaga mo ay hindi nasusukat sa laman ng bank account mo. Kaya naging si Elmo de la Cruz ako, isang hamak na driver. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Tricia ang sakit ng nakaraan. Pinili ko ang katahimikan, Tricia. At sa katahimikan na yon, natapwan kita. Pero sinungaling ka pa rin, mahinang sabi ni Tricia. Patawad, sagot ni Elmo, puno ni sinseridad. Hindi ko binalak na itago to ng matagal. Pero natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo kung sino talaga ako, ang tingin mo sa akin ay magiging katulad ng tingin mo kay Marco, isa lang mayaman na kayang bilhin ang lahat. Gusto kong mahalin mo si Elmo, hindi si Davila. Natahimik si Tricia. Naintindihan niya. Ang lahat ng pagpapanggap niya para maging karapat-dapat sa lipunan, ay kabaliktaran ng pagpapanggap ni Elmo para makatakas dito. Sa makaibang paraan, pareho silang naging bilanggo ng kanilang pangalan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang apartment. Si Don Alejandro, na halos hindi na lumalabas ang kanyang silid, ay naayos ang sarili. Elmo, iho, sabi ngang matanda, ang boses ay nanginginig. Lumapit ito kay Elmo at yumuko ng bahagya. Salamat. Salamat sa pagligtas sa anak ko. At, patawarin mo ako sa lahat ng pagmamaliit na ginawa ko sayo. Iyon ang sandaling gumuho ang huling pada sa puso ni Tricia. Nakita niya ang kanyang ama. Ang dating mapamataas na Don, na nagpapakumbaba sa lalaking minsan nitong itinuring na alipin lang. Ilang linggo ang lumipas. Sa tulong ng perang hiniram mula sa pamilya Davila, isang utang na ipinilit ni Don Alejandro na bayaran, naktayo sila ng isang maliit na karinderya. Si Tricia na dati hindi marunong magprito ng itlog, ang naging tagapamahala. Natutunan niyang mag-budget, mamalengke, at makisalamuha sa mga tao ng walang bahid ng pagmamataas. Siya na mismo ang nahuhugas ng mga pinggan kapag maraming customer. At sa bawat araw, mas nakikita niya ang halaga ng kanyang sarili, hindi dahil sa apelyido niya, kundi dahil sa kanyang pinaghihirapan. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga mesa, isang pamilya na di ang huminto sa tapat ng kanilang karinderya. Ang lumang dip ni Elmo. Bumaba ito, nakanjiti. Nababalik na pala ang hari ng kalsada, biro ni Tricia, pinupunasan ang pawis sa kanyang no. Hindi ko iwan to, sabi ni Elmo, tinapik ang kanyang dip. Ito ang nakdala sa akin sa'yo. Lumapit ito sa kanya. Sabi ngang tatay ko, kailangan ko na raw mamahala sa isang branch ng kumpanya. Pero may kondisyon ako sa kanya. Anong kondisyon? Sinabi ko, papaya lang ako kung papaya din ang magiging asawa ko, nakangiting sabi ni Elmo. Napatigil si Tricia sa pagpupunas. Ma'am Tricia. Sabi ni Elmo. Ang tono ay malambing at may halong pagbibiro, ginagaya ang dati nitong sarili. Pwede ba kitang maging driver? Habang buhay. Tuminjin si Tricia sa lalaking nasa harap niya. Hindi si Elmo de la Cruz na driver. Hindi si Elmo de Villa na tagapagmana. Si Elmo lang. Ang lalaking napakita sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kinangang ginto, kundi sa busila ng puso. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi, isang ngiting toto, walang halong pagpapanggap. Kasabay nito, isang buting ang luha ang pumata mula sa kanyang mata, isang luha ng purong kaligayahan. Sagot niya. Payag ako. At sa loob nga maliit na karinderyang iyon, sa gitna ng amoy ngang nilutong pagkain at ingay ng mga sasakyan,
Natakpan nila ang kanilang sariling palasyo, isang kahariang itinayo hindi sa yaman, kundi sa pag-ibig na sinubok ng apoy at pinalakas ng katotohanan.